under Rich Belga? Rich, yan. Tumawag kasi siya sa akin on my way here sa Santa Rosa. Kasi sabi niya baka hindi na raw magkasya yung grupo niya pagka nagpunta pa raw siya dito. So, nagre-request siya na after nito, kung ano yung topic ko ngayon, yun din ang magiging topic ko daw doon. Sabi ko, sige, walang problema, basta para sa mga networkers ng global. So, it will be a back-to-back training. May sakit pa man din ako. Hindi, okay lang. Okay lang. Masaya naman ako na ginagawa ko to. So, anyway, topic ko ngayon is redefining your path to success. Redefining. Bakit redefining? Ganito po kasi yan. Before po kayo ma-involve sa negosyo ito, malamang, yung definition nyo ng success, ibang-iba kumpara ngayon. Tama po ba? Or baka yung mga bago ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga malaman kung anong tunay na definition ng success. Kaya, sa topic natin na ito, i-redefine natin yung path. Kasi baka, gusto nyo yumaman. Sino ba gusto yumaman dito? Gusto nyo yumaman? Ay, yaman ako. Punta ka na punta dito, pero papuntang pagyaman, pupunta pala dito. Yung tipong, hirap na hirap kayo magtrabaho. Grabe kayo magtiyaga, grabe kayo magpuyat, grabe kayo mag-disiplina sa sarili. Pero without even knowing kung ano yung definition, di mo alam kung saan yung path ng success, kahit anong sipag mo, wala kang mararating. Naniniwala po ba kayo ron? Yes! Naniniwala rin po ba kayo na marami pong masipag sa labas, di hamak na mas masipag kayo sa inyo? Yes! Naniniwala kayo doon? Yes! Pero bakit napakasipag nila, kahit anong sipag nila, anong sakripisyo, for so many years, wala naman nangyayari sa kanila. Simple lang. Hindi nila alam yung path to success. That's why ngayon, magsisimula kayo dito or yung iba sa inyo matagal, i-redefine natin kasi baka hindi nyo talaga alam kung saan yung path towards success. Nakita niyo yung global, oo, tama yan. Hindi naman porke magaling kayo mag-recruit, hindi naman porke magaling kayo mag-online, yayaman na kayo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Kasi ang pinakamadaling gagawin nyo dito, kung akala nyo, negosyo to is all about recruiting, copy-paste, pay-in, registration, yayaman na kayo. Nagkakamali po kayo kasi ang pinakamadaling gagawin nyo sa negosyo ito. Ang pinakamadaling gagawin nyo, magpa-pay-in, mag-online everyday. Yun ang gagawin nyo, mag-zoom, mag-video call. Yun ang pinakamadaling gagawin nyo. So, if you spend too much time doon, baka nagkakamali po tayo. Kasi ang pinakamahirap na gagawin nyo dito, mga kaibigan, is how to become a leader. Sabihin nyo nga po, leader. Leader! Kasi napakahirap po na, like you said, gusto nyo kumita ng 1 milyong piso isang buwan. Tama po ba? Yes! Hindi naman pwede na 1 milyon na kikitain nyo tapos wala kayong grupo. Naniniwala kayo doon? Yes! Mahirap pong gawin yun kung hindi nyo alam kung paano i-lead ang isang napakalaking organization. So ngayon, pag-uusapan natin yan. Tuturuan ko kayo, ititrain ko kayo kung paano gagawin yan. So let's start with the first slide. Success is not a matter of luck. Sabi niyo nga po, luck. Wala pong swerte sa success. Huwag niyo isipin na swerte ito dahil maraming kakilala. Swerte ito dahil nahanap si Joseph Lim. Swerte ito dahil nahanap ang isang Louis Gascon. Swerte ito dahil nakuha niya isang Albert Hasman. Walang ganon. Swerte ito dahil nakuha niya yung isang Rich Belga, isang Tanya Morales. Walang ganon. Kasi sa success, wala pong swerte. Ang success, mga kaibigan, pinaghihirapan po yan. Sa mga nasa harap, pasensya na kayo kung minsan natatalsikan kayo ng laway ko, ha? Sorry, ha? Yan, kasi minsan napapabilis yung pagsalita ako, eh. Wala pong swerte sa success. So, huwag niyo pong iisipin na nagsimula kayo dito, walang kaalam-alam about network marketing, kaya baka hindi kayo magiging successful kasi hindi kayo katulad dito. Hindi ako katulad dito kasi ang galing mong apply niya swerte niya. Walang ganon. Ang success, pinaghihirapan po yan. Tandaan niyo po yan. Ang success, kailangan ng sakripisyo. Sabihin niyo nga po, sacrifice. Huwag niyo iisipin na gagawin niyo ng negosyo to, na gagawin niyo nasa loob lang ng bahay at nagka-copy-paste. Hindi po ganon ang success. Tanungin niyo yung mga apply niyo na kumikita ng pera. Meron po bang grupo dito si Rodel? Rodel Kahagnaan. Si Lincoln, nakita ko lang dito si Brother Lincoln, nandiyan. Kay Rich, meron. Kay Tanya. Kaninong grupo kayo? Mantra! Oy, sinil. Sinil. Mantra Infinity. Sino yung mantra dito? Taas ang kamay. Ayan, ang dami rin na. O yan, but anyway,
Tanungin niyo yung mga uplines nyo na kumikita ng pera, kung sinuwerte ba sila. Kasi wala pong ganon. Walang swerte sa mundo ng success. Lahat po yan pinaghihirapan. Kung nagsimula kayo dito as introvert, nagsimula kayo dito as hindi marunong kumausap ng tao, nagsimula kayo dito as hindi marunong magsalita sa harap ng maraming tao, okay lang po yan. Kasi karamihan naman na naging successful dito sa negosyong to, wala namang kaalam-alam sa mundo ng network marketing. Yes. Pero alam nyo kung ano meron sila? Tanong nyo kung ano? Sipag. Sipag at commitment lang po ang meron sila. Kasi without yung hard work, wala yung commitment, wala yung disiplina, kahit kasi sabihin mo, sobrang galing ng taong yun, hindi siswertehin yun, hindi magiging successful yun. Lahat ng tao, kahit walang alam sa mundo ng network marketing, for as long as you have the right attitude, sabihin nyo nga po, attitude. Right attitude, right skills, right mindset, magiging successful kayo dito 100%. Huwag mo iisipin na swerte. Kasi wala pong swerte sa mundo ng success. Nakita niyo ang isang Sarah Geronimo. Swerte naman yun, pinanganak na magaling kumanta eh. Pwede ba yun? Pwede niyo ba sabihin yun? Yung tipong pinanganak kayo na sintonado, ibig sabihin habang buhay na kayo magiging sintonado? Hindi naman, di ba? Kahit na pinanganak ka sintonado, pag ikaw nagsipag, pag ikaw nag-commit, may disiplina, darating nga araw magiging magaling ka rin na singer. Tama ba yun? Kung wala ka alam sa magsasalita sa harap ng maraming tao, kung wala ka alam sa pag-lead ng maraming tao, magsipag ka lang, mag-commit ka lang. Darating ang araw, maririnig ka ng maraming tao na nagsasalita sa harap ng sa stage ng MOA Arena at ng Philippine Arena. Kaya walang swerte. Sabihin mo sa tabi mo, walang swerte sa mundo. Kung meron mong swerte na yumaman, yun yung mga nanalo sa loto. Pero yung mga nanalo sa loto, kung titingnan nyo, karamihan naman na nanalo after 5 years, 10 years, mahirap na ulit ang buhay eh. Yes! Naniniwala kayo doon? Yes! Sinuwerte sila, pero kung wala silang tamang skills, hindi na naman nila alam kung paano yung manage yung pera eh. So lahat, it doesn't happen by accident. Lahat yan, pinagsisikapan, pinagtsatsagan. Ang tanong, masisipag po ba kayo? Yes! Lahat pa kayo masipag? Yes! Kung gusto nyo kumita ng malaki, willing pa kayo magsakripisyo? Yes! Kasi kailangan dito na napakaraming sakripisyo. Sakripisyo na, alam mo maraming natatawa dito eh. Maraming nabash dito sa kay, sino na nga ba ito yung mahilig mambash na influencer? Hindi yung malaki katawan. Rendon. Yun, si Rendon. Si Rendon Labador. Labador ba? Rendon Labador. Kilala mo ba yun? Yes! Meron siya sinabi nung sumisikat pa lang siya. Sabi niya, kung gusto mo talaga maging successful sa buhay, magsasakripisyo ka. Kung kinakailangan sakripisyo mo, pamilya mo, gawin mo. Yes. Alam mo, dami ng bash sa kanya. Pinagtawanan siya. Pero alam mo, totoo lang, nangyayari naman sa atin yun eh. Yes. Ang dami po dito sinakripisyo. Pag sinabi sakripisyo, hindi naman ibig sabihin, hindi mo na sila makakasama habang buhay. Pansamantala. Mas lalo na kung yung direction ng thinking nyo is a lot different sa direction ng thinking nila. Kung napaka-negative nila. So, temporarily, ito diretsahan tayo. Darating yung point na pagka napaka-negative ng mga magulang nyo, aalis kayo. Kaya nga may hub na tinatawag eh. Tama po ba yun? Yes! Kasi yung hub, pag ikaw pumasok sa hub, walang alam gawin yun kung hindi puros positivity. Yes! Umuwi ka sa bahay, punong-puno ng mga negative na tao. Baka paglabas mo ng bahay, negative ka na rin. Again, I was in Cebu, ang dami ko nakausap doon. Pangalan si Ana Rose Gawanon. Top 20. Nikki Bunyag, top 10. Nakausap ko sila lahat. They're from Palawan. Pero bakit sila nasa Cebu? Kasi negative ang mga magulang nila. They decided na magpunta na Cebu para magstay sa hub, para maging positive. Ngayon, they're earning 7 figures every month. Ang babata, Nikki Bunyag, naka-Porsche. Alam mo ba yung Porsche? Yes! Million po yun. More than 5 million pesos po yung halaga ng kotse na yun. Si Ana Rose, naka-Camaro. Ang babata, mga babae. So ano ibig sabihin? Kailangan ng sacrifice, kailangan ng hard work, kailangan ng commitment po sa negosyo.
Alright? So, if kayo nagko-commit, nasa tamang direction po kayo. Okay? Next. Ito maganda to. Success is a journey, not a destination. Sabihin nyo nga po, journey. Journey. Ano ibig sabihin ito? Unfortunately, kung bakit marami nag-fail sa negosyo to, marami nag-quit sa negosyo ito, is because they're focused too much on the destination, yung resulta ng isang tao. Nandito ka, uy grabe, gusto ko maging katulad niya. Gusto ko maging katulad ni Joseph Lim. Gusto ko maging katulad ni Tanya Morales. Nila Albert Hasma. Nila Carlo Benaventura. Palaging ganun. Ang tinitignan niyo palagi yung kotse. Tama po ba yan? Sino po ba dito merong naka-picture na kotse sa cellphone nila? Taas ang kamay. Ay, meron pala kukuha ng may kukuha ng mga videos. Baka naman kung meron mga kukuha ng videos, pahiram ako pahingi ako para may post po natin sa page natin sa A-Global. Para naman makita yung itsura ninyo. Yan. Alright, anyway. Gusto na ba ako? Yan, yung puro sinisulta nasa isip. Kaya marami nag-quit kasi ang tunay na success is not about the destination. Kung gusto nyo maging successful sa buhay, kailangan mag-focus kayo dun sa process. Dun sa journey. Sabihin nyo nga po, process. Process! Ano ba yung ginawa ng mga yumaman? Okay lang na ma-inspire, ma-motivate kayo sa mga achievements ng mga taong yon. Pero, mas importante yung malaman nyo ano bang ginawa nila para yumaman. Yung tipong, ilang rejections bang inabot nyo? Ilang beses ba kayo napagtawanan? Ilang beses ba kayo na-insulto? Ilang beses ba kayo nag-fail? Anong ginawa nyo na nag-fail kayo? Anong ginawa nyo kung meron kayo magulang na ganito? Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Dapat puros ganun. Hindi wow, power ups! Grabe, ganda ng kotse mo. Balang araw, magkakaganyan din ako. Okay lang yun. From time to time, gawin natin yun. Pero, mas importante, kung ano ba talagang ginawa nila. Nag-guess yung ibig sabihin? Yes. Sa mga hindi nakakaalam, paano ba ako na-involve dito sa negosyo? Way back, I was 17 years old. May nag-invite po sa akin. Ang nag-invite sa akin, pinsan ko. Taga-Pangasinan po ako. Yan. So, yung pinsan ko na yun, dati nakikitira lang po sa bahay namin. Kami nagpapaaral, kami nagpapakain. Ang mahirap po ng mga kaibigan, mas matanda po sa akin, 6 na taon yun. Nung nag-college siya, mas nauna siya sa Manila, na-involve po siya sa ganitong klase ng negosyo. Yung taong yan, walang pangarap sa buhay, puros party na sa isip, puros barkada. All of a sudden, nakita niya yung ganitong klase ng negosyo nung nasa Manila na siya, nabaliw po. As in, literally, nabaliw. Eh, lahat naman tayo networkers, tama po ba? Yes! Alam naman natin na una tayo na-invite. Sino unang imbitahan natin? Mga mahal sa buhay, tama po ba? Yes! Pinakunin po ako na isa sa mga mahal sa buhay. Ayan, di ba? So, balik siya ng Pangasinan. Excited na excited. Papunta sa bahay. Sabi niya, Christian! Power! Power! Sabi ko gano'n. Payaman ka na! Sabi ko gano'n, payaman ka na. Modesty aside, galing po ako sa isang well-off na pamilya. Na parang pagka sinabing payaman ka na, hindi ako masyadong ma-excite. Kasi yun nga yung reason pag namin siya kinuha sa bahay. Kami nagpaaral, kami nagpakain. Kasi mahirap po yung pamilya nila. Kaya tumulong po kami, kunin po yung pinsan ko, pakainin, patirahin sa bahay. Kaya nung sinabi ang payaman, hindi ako masyado na-excite. Mas lalo nung sinabi, kailangan mo lang maghirap, magsakripisyo at mag-commit. Sabi ko sa sarili ko, teka lang, lahat naman ang gusto ko nakukuha ko, hingin ko na sa magulang ko, hindi pa ako naghihirap. So natawa lang po ako sa kanya kasi knowing him, party goer, walang pangarap sa buhay, ito sasabihin niya, biglang payaman ka na, di ba? Alam mo sabi ko sa kanya, alam mo, mauna ka na. Pag yumaman ka, balikan mo ako. Di ba? Sino mga na-invite na gano'n? Na-invite, tapos sinabi mo, mauna ka na, pag yumaman ka, balikan mo ako. O kaya, sino na nakapag-invite ng gano'n, tapos sinabi sa inyo yun, mauna ka na, pag yumaman ka, balikan mo ako. Ako, ganun din po sinabi ko. Ito nangyari. After 2.5 years, nagkita kami by accident. Ang nangyari sa akin, may nag-imbita sa akin. Ang nag-imbita sa akin, pinsan ko rin na isa pa. Na-kidnap po ako. Alam niyo po ba yung kidnap sa network marketing? Yes!
Pag sinabing kidnap, yung sasabihin na mag-cafe, manonood ng sine, tapos biglang dadalhin ka sa seminar, parang ganon. Sabi sa akin, Christian, medyo galante ako ngayon. Tara, punta tayo Green Hills, kain tayo. Lunch, eat, all you can. Ito tanong ko sa inyo, Pilipino, pag sinabing eat all you can, libre, sasama hindi? Pilipino ako. Sabi nga na-expect nyo, sumama ako. Ito ang nangyayari. Excited na excited ako, hindi po ako kumain ng dinner. Yan. Hindi ako kumain ng breakfast, hinintay ko talaga ang lunch para gutom na gutom ako dahil eat all you can. So very, very excited ako. Ito nangyari. Yung restaurant na pinuntahan namin, ang dilim. Nagulat na lang po ako, nakaupo ko sa pinakaharap, katulad ni brother dito, pinakaharap. Pinakaharap. Punong-puno, jump pack. Kahit na gusto kong umuwi, hindi ako makauwi dahil hindi ako makatayo. Mga kaibigan, nandun pala ako, hindi pa nagsisimula ang presentation, sobrang negative ko na. Kasi na-expect ko pagkain. Hindi ko na-expect na may magsasalita sa harap, power, bilog-bilog, isusulat. Gulat ako. Kaya natapos ang presentation, wala ako ka-interest. Sabi ko nga sa sarili ko ito yung sinasabi sa akin ng pinsan ko dati. Loko ka. Sabi ko sa kanya, baka na-invite ka rin ng pinsan ko na yun. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi. Sabi ng speaker, mga kaibigan, tapos na po ang ating presentation. Sinabi niya, ako po, ang sarap. Sabi ko, makakain na ako. Tapos na. Tapos sabi niya, bago po ako magtapos, meron po akong tatawagin na mag-share ng success story niya. Sabi ko sa sarili ko, ang bihirang buhay ito. Ilang minuto na naman kaya ito. Sabi ko, kumukulo na po yung tiyan ko. Ito na mga kaibigan. Sinabi, itong tatawagin ko, 21 years old pa lang. That time, parang ano pa lang ako noon. Hindi, 23 na pala siya nung time na yun. 17 pa lang po ako. Sabi ko, teka lang. 6 years, 23, kumikita raw ng 250,000 pesos isang buwan. Alam niyo po ba kung magkano ang 250,000 pesos 25 years ago, 27 years ago? Malamang ngayon siguro mga 800,000 pesos po ngayon yun. Every month. May condominium, may brand new car, 23 years old. Eh, sino ba naman hindi mababaliw? Tama po ba? Yes. Nandiyan ako. Sabi ko, sino kaya yun? Excited. Taga-Pangasinan po itong taong to. Sabi ko, taga-Pangasinan din ako. Sabi ko, sino kaya to? Sabi ko, kung nagawa niya, malamang kaya ko rin. Eto na, tinawag po mga kaibigan. Yung pinsan ko po, tinawag. Nag-meet po kami by accident kasi hindi na po ulit kami nagkita after. Dinamdam niya, talagang pinersonal niya. Kita ko siya nagsasalita, ibang-iba na yung tsura, wapo na, diba? Tapos ang galing na magsalita, disente na magsuot. Tapos kung magsalita, ganun, diba? Ako na sa harap. Habang nagsasalita yung minsan ko, ako nakaganon ako. Alam niyo mga kaibigan, wala akong pakialam sa marketing plan, pero sabi ko sa sarili ko, kahit ano pa yan, mag-join ako. Kasi nagawa nga ng pinsan mo, loko-loko eh. Hindi ibig sabihin, kung nagawa niya, nagbagong buhay niya, baka pwede rin magbagong buhay ko. Tama? Ayun mga kaibigan, alam mo yung nangyari yun, hanggang ngayon pinagsisisihan ko yung pagkakataon na yun. Na sana, nung unang beses niya pala ako in-invite, sana nag-join na ako. Hanggang ngayon, sisisi ako mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Tanong yung bakit? Kasi yung taong tinutukoy ko, malamang, hindi ko alam kung kilala niyo. Yung taong tinutukoy ko, malaki po katungkulan ngayon sa kumpanya natin. Ang pangalan niya po is John Aspirin. Yun po yung dating nakatali sa bahay natin. Kami nagpaaral, kami nagpakain. First cousin ko po yun. Mother ko, father niya, magkapatid. Itsura ko. Joke lang! Malayong mas guwapo yun. Bilyonaryo yun. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang buhay ko. Masarap maganda ang buhay ko ngayon. Pero hindi kasi ganda ng buhay ni Mr. John Aspirin. Kasi yun, bilyonaryo na po. Bilyonaryo na yun. Isang decision lang.
Isang decision na talagang hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ngayon pinagsisisihan ko. Pero okay lang yun kasi importante, nasa AIM Global pa rin ako. At alam nyo kung ano mas okay? Tanong nyo kung ano? Kasi hindi lang po ako nasa AIM Global, lahat po kayo nasa AIM Global. So, bakit ko kinuwento yun? Kasi it has something to do with the journey. Si Mr. John Aspirin, nung nag-start po yan, kasi nakikita nyo, milyonaryo, may-ari, di ba? Daming kotse, daming pag-aari mga real estate. Kung makikita nyo kung paano siya nagsimula, nung nagsisimula po yan, wala ka pera-pera. Pero, maarte po yun. Tuwing magla-lunch yan, tatlo lang pwede yung pagpilian. Choosy pa, no? McDonald's, KFC, or Jollibee. O, di ba? Walang pera yun. Di ba? Ano gagawin niya? O-order po siya. So, habang nakapila, maraming prospect. Offline, wala pa online natin. Lahat yung nire-recruit niya po. Walang napakakapal ng mukha. Ganun po. Kasi isa na network marketing, kailangan maging makapal ang mukha mo. Nire-recruit niya lahat. Pagdating dun sa counter, ayan na, bibili po siya. Extra rice. Yan. Tapos, isang extra gravy. Yun, di ba? Everyday, yun po kinakain niya. Dahil wala siyang pera. Rice, gravy, at tubig. Pero at least, pwede siya mamili between Jollibee, KFC, or McDonald's. Ang tawag doon, positive thinking daw. Kasi balang araw, makakaroon din daw ng chicken yun at saka ng burger. O ngayon, isa na po siya sa mga may-ari ng mga sikat na mga fast food chains dito sa Pilipinas. Isa po siya sa mga may-ari ng, kung alam niyo yung yung Gouda, alam niyo po yung Gouda? Sa Manila kasi maraming Gouda na So isa po siya sa mga may-ari nun. So meron siyang isang branch dun malapit sa Granada Street, sa may San Juan, sa Ortigas niya. So, yung journey niya, hindi naging madali kasi for 1 year and 2 months, wala po siyang registration. Walang pay-in. 1 year and 2 months. Sino po dito yung nagka-pay-in after 1 month? 1 month. After 2 months. Yung iba? 3 months. 6 months. 7 months. 3 years. Bro, anong ginawa mo? 3 years. Ay, pero may isang distributor under ni Joseph Lim. 5 years distributor. 5 years ang distributor. Pero after 5 years, naging global ambassador siya. Kung hindi nyo titignan kung ano yung mga pinagdaanan ng mga tao, ng mga naging successful, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Kaya hindi nyo alam yung magiging path nyo. Kaya nga i-redefine natin yung path to success. Kasi kailangan nyo malaman ano yung mga pinagdaanan nila. Like I said, ilan ang failures? Ano yung mga klase ng failures na pinagdaanan nila? Nagkaroon ba sila ng mga magulang na negative? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo kung meron kayong downline na napaka-negative ang asawa? Dapat alam nyo yung gagawin. Tama, kasi hindi nyo alam ang gagawin, hindi nyo alam kung paano kakausapin yung mga downlines na yun. Tama po ba? Pero kayo nakausap na OFW, via video call, walang pera, makukuha yung pera dun sa asawa, yung asawa negative, anong gagawin nyo? Dapat yun yung mga alam, yun yung mga inaalam nyo, journey. Hindi kayo masyadong mag-focus on the destination. Sabi mo sa katabi mo, mag-focus ka sa journey. Kilala niyo po ba yung isang napakagaling na basketball player? Ang pangalan is Kobe Bryant. Yes! The late Kobe Bryant was once asked, pinadefine sa kanya kung anong ibig sabihin sa kanya ng success. Ang sabi niya lang, success is about loving the process. Loving the process. Falling in love with the process. Ano yun? Ba't ka mag-fall in love? Ano ba yung proseso? Ano yung mga proseso? Ano yung journey? Yung napakaraming sleepless nights, napakaraming puyat, dapat ma-in-love ka doon. Yung marireject ka ng sangkatutak, dapat matutunan mong mahalin yun.
Kung tutusin, ang dali-dali na ma-reject sa inyo, online na nga lang. Tama ba? Yes! Hindi na nga kayo naka-experience ng palapit pa lang kayo, tatakbuhan na kayo. Ako na-experience ko po yun. Sabi ko, gano'n na ba ako kapangit? Sa mall ako, sa SM Mega Mall, mga 11 a.m. Sabi ko, potential ko. Siyempre, babae yung lalapitan ko para hindi masyadong diba? Lalapitan ko na. Sabi ko pala, hi! Tumakbo! Literal! Ganun, mukha pa ako hold up. Sabi ko, nakaayos naman ang suit ko. Sabi ko, gano'n. Mabuti nga hindi nyo na nararanasan yung gano'n eh. Mabuti nga hindi nyo na nararanasan yung masabihan kayo ng... Kasi marami kaming mga strategies dati. Nagpapa-ads pa kami sa dyaryo. Kasi nga, napaka-old school pa dati. Tatawag sa'yo sa landline. This is ganyan-ganyan. I saw your ads sa newspaper. Gusto ko lang po sana mag-inquire. I'm from Ateneo de Manila. Gano'n pa sila. Tapos malaman nila network marketing. Tapos sabihin nila, hindi ko sinayang 4 taon ko para lang makinig sa'yo sa napakawalang kwentang mga offer mo. Mga gano'n. Sasabihin, harap-harapan minsan, pagka kinausap mo. Meron bang one time, kinausap ko, di ba? Umayag na, katabi ko, di ba? Babae. Nire-recruit ko. Eto ngayon, nakita ng boyfriend, hinina, tumakbo. Galit na galit, pinagmumura yung girlfriend. Yung mga ganong experiences, dapat, you need to fall in love with them. Ma-reject ka, okay lang dapat yun. Hindi ka dapat sumasama ang loob. Hindi ka dapat na-frustrate. Kasi kung na-frustrate ka hanggang ngayon, then you're not falling in love with the process. Yes. Kung hindi mong gigising ka, ay nako, mag-online na naman ako. Hindi mo minamahal yung proseso. Pero kung ikaw yung tipong pagkagising mo, hindi ka makatulog, di ba? 2 hours, 3 hours lang, kailangan mo na gumising dahil gusto mo yung ginagawa mo. Ayan na po, na-in-love na kayo sa journey. Yun yung mga proseso, yung mga failures. Pagka pinagtawanan kayo, pag kayo mga kaibigan nyo, tinanong na kayo, akala ko ba magkakakotse ka na, wala ka pa rin kotse. Okay lang po yun. Sabihin nyo na sa kanyang process. Pagka may mga negative, di ba, pauwi ka na, sabihin, kala ko ba, sabi mo, ganitong buwan, magkakakotse ka na, asan na yung kotse mo? Sabihin mo na sa kanyang process. Nag-delay lang, pero darating pa rin yun. Importante po na nag-claim kayo para mas lalo kayo mag-claim. Kaya kung gusto nyo talagang yumaman, sabihin nyo ngayon, isigaw nyo, yayaman ako! Kasi importante yun. Diba? Yayaman ba ako? Di ko alam. Diba? Parang hirap, diba? Kasi na-expect mo, yayaman ka. Diba? Dapat kiniklaim nyo po yan. May natututunan po ba kayo? Yes! Success is not about money. Sabihin nyo nga po, money. Money! Parang napaka-weird, no? Napaka-ironic para sabihin, success, hindi tungkol sa pera. Kalokohan yun. Kaya naman kayo lahat nandito para sa pera eh. Tama po ba? Yes! Di ba? Kaya kayo nandito dahil sa? Pera! Ibig sabihin, mga mukha kayo? Pera! Kayo nagsabi niyo. Hindi po. Ganun naman yung talaga eh. Kaya, konti lang ang nagsasucceed sa mundong ito. Kasi, nagsimula po tayo lahat dito sa negosyo to dahil sa pera. Kaya nga i-redefine natin yung path natin sa success eh. Because true success is not about money. Okay lang yun, magsimula kayo dito, gusto yung kumita ng pera, okay lang yun. Kaya nga nandito kayo para matuto eh. Tama po ba? Yes! It's not about money. Kasi kung puros pera iniisip mo, hindi ka magiging successful sa buhay. Mark Zuckerberg. Kilala niyo po ba si Mark Zuckerberg? Yes. Founder ng Facebook. Napakayaman. Bilyonaryo. 90% ng earnings niya, dinodonate niya lang naman eh. Ibig sabihin, ginawa niya, naging mayaman siya, pero hindi about money. Kasi gusto niya lang yung ginagawa niya. Mahal na mahal niya lang yung ginagawa niya. Yung mga sikat na basketball players, mga football players ngayon, mga singers. Sa tingin mo, bata pa lang sila. Hindi. Magbabasketball ako para yumaman ako paglaki ko. Hindi naman eh. Tama po ba? Nagsimula yan sa isang bagay na mahal nilang gawin. It's not about money. Kung mahal mo yung ginagawa mo, eventually, money will follow. Pero kung nagsimula ka dito, puros pera nasa isip mo. Makita mo yung downline mo, sabi mo, apps!
Pagtingin mo sa downline mo, di ba? Mukhang pera. Ay, pay in to pay in. Match to. Bangga, di ba? Uy, uni-level, step. Pagka gano'n ang tingin mo sa downline mo, every time na palapit pala yung downline mo, every time na pumikit, puro spare, kaching, di ba? Parang tuwing mo ipikit, naiisip mo sa kanyang pera. Naisip mo sa kanyang komisyon. Hindi kaya yaman sa negosyo nito. Kung gano'n ang tingin mo sa mga downlines mo. Dapat, ang tingin mo sa mga downlines mo, yan yung taong gusto mong tulungan na magbago ang buhay. Hindi mo gagawin ito para sa sarili mo. Tandaan niyo po yun. Kung gagawin niyo ito, puro pera na sa isip, alam niyo kung bakit. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nagsimula kayo dito, puro pera, pwede naman kayo kumita pero temporarily. Nagkapera ka, dahil puro pera na sa isip mo, hindi mo magagawang mag-give back. Hindi mo magagawang mag-invest. Pag nahit nyo to, magpapapunta ako sa sa Enchanted Kingdom. Sayang, hindi mo gagastos yung sarili mong pera. Bakit? Puros pera ang nasa isip mo. Mukhang pera! Tingnan nyo yung katabi niyo. Tingnan yung katabi niyo. Ba't hindi natataw? Sinabi ko lang naman, tingnan yung katabi niyo. Mukha bang pera yan? Bigyan mo kang pera. Yung katabi mo na yan, mukhang pangarap yan. Kapakadugatin mo, gisip mo mukhang pera ka. Success is a habit. Sabihin nyo nga po, habit. Habit. Pag sinabing habit, hindi ibig sabihin nito na yung gagawin yung sakripisyo ngayon, temporary lang. Kung gusto nyo maging successful dito, magiging habit nyo na po ito. Magiging habit nyo na magsalita. Magiging habit nyo na kumausap ng maraming tao. Magiging habit nyo na tumulong ng maraming tao. Kung ikaw yung tipong tao na sarili lang ang iniisip dati, gusto mo maging successful, magiging habit mo na yun. Huwag nyo isipin na temporary lang to. Huwag nyo isipin na, di ba rin na, 5 hours a day, temporary lang to, yung tulog ko. Magiging habit nyo na po yan. Until darating po yung point na kahit gusto mong magbakasyon, ayaw mo na. Kasi gusto mo, magtrabaho ka na lang, gawin to negosyo to para sa mga downlines mo. Kailan nyo nakita nagbakasyon ng isang Dr. Ed Cabanto? May time na ba kayo nakita na nagpunta sila sa Amerika? Kasamang pamilya? Wala. Pero, he has all the time in the world na kahit na isang taon siya mawala, bilyonaryo pa rin siya. Pero ba't hindi yan ginagawa? Habit na eh. Hindi na siya makatulog. Yung pag sinabing habit, 4 a.m. na, iti-text ka pa. Christian, yung natin sa Nigeria. Baka ganun pa ako, wait lang Dok. 4 a.m. Hindi niya naman na kailangan gawin yun, laki na nakinikita niya eh. Pero nagiging habit na, hindi kaya ng katawan niya na hindi gawin yung isang bagay na yun. Ang point ko dito, network marketing, kailangan maging habit niya na rin. Hindi nyo kaya mabuhay sa isang araw na hindi nare-reject. Pero sa mga kabataan dito, huwag naman yung, uy, grabe, na-rejection, may ligo kayo, okay lang, mapastod ako na mapastod, rejection yan, hindi ganun. Pagdating sa negosyo, ibig sabihin. Okay lang, dapat maging habit, hindi na sumama ang loob nyo every time na mag-fail kayo. Every time na ma-reject kayo, every time na mapaktawanan kayo. Sino na mga napaktawanan dito? Masarap ba yung pakiramdam? Yes! Yes, no! Muntik na mga kayo mag-quit eh! Muntik na mapaway. Yung plastic, di ba? Nung na-reject tayo, di ba ang sakit ko nun? Sabi nga ni Georgette Gonzalez ang tsakit-tsakit, di ba? Masakit talaga yun. Pero, ang point ko doon, magiging habit na yun. Hindi na dapat kayo masasaktan. Hindi na dapat tinitake it personally. Kasi it's part of the process. It's part of the journey. It's part of your success. Alright? Next. Success is a choice. Huwag niyo isipin na kaya kayo nandito dahil pinilit lang kayo ni upline. Kaya kayo maman dahil pinilit kayo. Hindi. Pinili mo na maging successful. Gusto niyo po ba maging successful dito? Yes! Gusto niyo po ba maging milyonaryo dito? Yes! Kung gusto niyo kumita
kumita ng 1 milyon isang buwan, it's because choice niyo po yun. Kung naging successful ka man, kung magiging successful ka man, hindi aksidente yun. Hindi yun dahil kay upline, hindi yun dahil sa mga nag-train sa inyo. Choice niyo na kumita ng 1 milyong piso isang buwan. So huwag niyo isipin na parang, hindi kasi ano yun dinesign na ako ni Lord para maging milyonaryo. Hindi po. Kaya nga may free will tayo. Tutulungan ka niya pag alam niya na deserve mo. Nag-guess yung ibig sabihin? Like I said, magkakaroon, gusto niyong kumita. Sabihin na lang natin, 2 million pesos isang buwan, dahil sa kamay. Yung iba? Ayaw? 2 million isang buwan. By the way, yung 2 million, napaka-normal lang po sa in-global yun. Ang top 1 po natin sa Nigeria, ang pangalan, he's a very good friend of mine, pangalan is Michael Okoli. Yun po yung nagsalita sa Araneta Coliseum na yung buong grupo niya nakaputi na sports car na nagkaroon ng caravan sa Lagos, sa Nigeria. Ang kinikita po nun, isang buwan, is around 5 million to 6 million pesos every month. Wow! Almost close lang kay Albert at kay Joseph. Nigerian. Nagawang yumaman. Sa tingin mo, aksidente yun. Hindi, pinili niya. Banker po siya. Dati siya nagtatrabaho sa bangko. Malaki na kinikita. But then, it was his choice na gawin ang in-global at mag-resign sa trabaho niya dahil alam niya dito siya yayaman. It's the same sa inyong lahat. Malamang yung iba sa inyo, galit na galit yung magulang ginagawa po ito. Sino dito yung mga ginagawa na galit ang magulang? Taas ang kamay. O sino dito yung galit ang asawa? Proud na proud si ma'am. Sino yung galit ang asawa? Proud na proud yung ma'am. O dito, sino yung mga galit ang boyfriend o girlfriend? Mga girlfriend. Mga girlfriend. Sabi yan. How I wish that. Okay lang po yan. It is your choice na gawin pa rin po ito. Okay lang naman na negative sila kasi in the end, ginagawa niyo rin naman to para sa kanila Tama po ba? Yes! Meron po isang taga-Bohol. Ang pangalan is Maridel Avansado. Top 4 sa in-global. Earning 7 figures every month. Nagsimula po siya. Hindi ko masasabing negative si Roger, yung asawa niya. Kasi ubod ng negative. Kasi talagang ubod ng negative to the point na parang halos maghiwalay na sila. Pero ngayon, mga kaibigan, hindi lang si Maridel is earning 7 figures every month. Si Roger almost close na rin sa 7 figures every month. Wow. Camaro, naka-Fortuner. Ngayon, currently, nagpapatayo ng kanilang mansyon. Hindi bahay, mansyon. Kung naniwala si Maridel dun sa napaka-negative niyang asawa na naubod ng positive na ngayon, wala siguro nangyari sa buhay nila ngayon. But then, it was her choice, kaya nagbago ang buhay nila. Kayo rin po mga kaibigan, may choice kayo. May choice na pwede nga kayo mag-quit pero meron din kayong choice na ituloy ito kahit na nagano kahirap, kahit na wala pa kayong pera, na ituloy pa rin ito, huwag lang tayong hihinto. At the end of the day, kung choice nyo na maging successful dito, mangyayari po siya. It is a choice. Pwede naman kayo hindi ma-recheck araw-araw Tama? Yes! Masakit kaya ma-recheck kahit online pa yan. Pwede naman kayo hindi magpuyat araw-araw Mag-Mobile Legends na lang kayo araw-araw Tama? O diba, tas mag-stream na lang kayo, baka yumaman kayo dun. Katulad ni Kong TV. Tama? But then, mas pinili nyo na gawin to. Magsakripisyo ngayon. Sabi nga di ba? Ano sabi? Pay now, play later. Yung iba kasi, puros play now Kaya puros pay later. Ang hirap kaya na pagtanda mo, wala kang pampagamot sa katawan mo. Pag nagkasakit ka. Unlike ngayon, ang babata niya talaga ingit-ingit ako kasi nung time ko na nag-network marketing ako na yung bata. Karamihan, mga
Ano ba magandang term doon? Oklahoma. Thunders! Mga thunders! Meron po ba mga thunders dito? Oh. Walang may gusto. Mga Gen Z, mga Gen Z. Pero alam nyo, kahit 17 ako nun, ay somehow naging proud ako sa sarili ko nun. Kasi nagkaroon po ng time na nagkaroon ako ng grupo ng mga downlines ko, kahit na teenager ako, mga downlines ko, mga professional na architects, engineers, ang tawag sa akin, upline. Can you imagine, no? May prospect sila na kasama nilang engineer, ipapakausap sa akin, 17 years old. Sasabihin ng upline, meron akong kasama ko sa trabaho, engineer din. Kaya ang dami ko po natutunan doon. Alam niyo, mga hindi kayang bayaran ng pera, yung mga matututunan nyo dito. Yung imomold yung buong character ninyo para maging isang mas magaling na tao. Kasi ang pera, come and go yun eh. Pero yung mga matututunan mo dito, yung paano ka mag-isip, yun ang hindi kayang bayaran ng pera. Again, pwede naman na sa hub lang kayo ngayon eh. But then it's your choice na gawin to kasi alam nyo, marami kayong matututunan dito. Tama po ba? Tanong, marami pa kayo natututunan? Next. Success is a mindset. Mindset ba? Mindset. Ang sinabing mindset, ganito po yan. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, pero kung mali ang mindset mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ito po magdidictate ng success mo sa buhay. Magsisimula yan sa tamang mindset. Bago ka magkaroon ng tamang attitude, bago mo matutunan lahat ng skills na kailangan mo matutunan dito, hindi mo matututunan yan kung wala kang tamang mindset. At hindi po biro ang mindset kasi bata pa lang tayo, iba na yung mindset natin eh. Karamihan sa atin, paano ang mindset? Mag-aral ka mabuti. Para may magandang trabaho at yumaman ka. Tama po ba yun? Kaya hanggang ngayon, karamihan sa labas, nagpapakahirap, nag-aaral na mabuti, mali ang mindset. Bakit ang mga yung mayaman sa mundong ito, mga hindi naman mga matatalino? Yung mga high school graduate lang, or undergraduate. Ba't yun ang mga yung mayaman? Pero yung mga summa cum laude, mga magna cum laude, mga sobrang galing sa school, makikita nyo, hindi na mo kumikita ng malaki. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Because of the mindset. Ganito po yan. Ewan ko kung may mag-agree sa akin or hindi. Pero may gusto akong pa-realize sa inyo. Sino po dito yung mga estudyante pa lang? O kaya yung mga estudyante dati? Ayan, o ito na lang. Sino po dito nung estudyante pa lang o estudyante ngayon, walang alam gawin kundi bumagsak sa school nila. Taas ang kamay. Yung maraming bagsak. Ayan, maraming bagsak. Ayan, di ba? Ay, tatanong ko. Nung bumagsak kayo, nakapasa pa rin naman kayo in the end. Tama po ba? Yes! Ibig sabihin, bumagsak kayo, pero nakapasa kayo. Ibig sabihin, natuto kayo. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit na nag-fail ka, at least naranasan mo mag-fail. Tama, mali? Ito ngayon yung mga magagaling. Mindset ng mga magagaling. Ayokong mag-fail. Takot akong mag-fail. Kaya ang gagawin ko, mag-aaral ako na mag-aaral para yumaman ako. Ito na, gagaling, summa cum laude, gagaling sa school. Ang tawag ko ng fantasy world, yung eskwelahan, school years. Yung real world, yung tunay na buhay, pagkatapos ng school. Yung maghahanap ng buhay ka na. Ito na ngayon mangyayari. Yung mga mahilig bumagsak, mga mahilig bumagsak, mga sanay bumagsak sa school, may dumating na opportunity. Hindi nila alam kung ano man yan. Yun yung mga taong ginagrab yung opportunity na yun. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi mag-fail man sila doon, okay lang, sanay naman na sila. Tama. Okay lang. Sanay na sila mag-fail. Tama po ba? Yung mga magagaling, gusto nila sigurado. Real world, dumating na sa tunay na buhay, may dumating na opportunity, hindi nila alam kung ano yan. Kaya nila nire-reject.
Alam niyo kung bakit? Kasi bata pa lang sila, takot na silang mag-fail. Nakaset yung mind nila na ayoko mag-fail, hindi ako sanay mag-fail, doon ako sa sigurado. Kaya pag may mga dumating na opportunities, ano ba yan? Hindi na, kailangan ko muna malaman yan. Hindi ko alam, sige, wag na. Ayoko, hindi ako sure dyan. Kaya karamihan ng mga taong yung mayaman sa mundong ito, yun yung mga talagang hindi takot mag-fail. Dahil bata pa lang sila, nakaset na yung mind nila na okay lang mag-fail. Tama. Yung mga maraming bagsak sa school, yun ang kadalasan na yumayaman. Uulitin ko, sino po dito yung maraming bagsak sa school? Taas ang kamay. Biglang dumami. Parang kanina, hindi pa kayo proud eh. Mat lang, mat. Hindi ko nilalahat. Hindi ko po nilalahat. Marami pong matatalino na mautak din, na magaling din, na very smart din. Na mas ginagamit nila yung tipong pagka very humble sila, na pagka pinarealize sa kanila yun, nare-realize sila, oo nga no, for so many years, mali yung mindset ko, no? May mga matatalino pong ganun. Ang sinasabi ko po, yung mga matatalino kasi, karamihan po doon ang tataas ng pride. Yung tipong hindi kaya makinig sa kaklaseng puro bagsak. Tama? Kaya okay lang po yung tamang mindset lang po ang kailangan ninyo. Ang mindset dito, ang akala nyo, di ba? Ang pagyaman, kailangan nyo lang magsipag. Hindi po, may tamang direksyon, may tamang sistema po yan. Tamang mindset. Ito, panibagong mindset na kailangan nyo maintindihan. Lahat kayo, onliners, tama po ba? Yes! Puro copy-paste, tama po ba? Yung iba sa inyo, nagbo-boost, tama? Kumikita ng pera. Ang mindset, akala nyo, pagka porky ka na lang ginagawa nyo, yayaman kayo. Ito sabihin ko sa inyo. Tignan yung sarili nyo versus dun sa mga top earners natin. Anong ginagawa nila na hindi yung ginagawa? Most of the time, ang ginagawa nila, kumausap ng grupo. Ibig sabihin, yung mga yon, ang galing nilang mag-manage ng grupo. Darating ang time, mga kaibigan. Like I said, tinanong ko kayo, gusto nyo kumita ng 1 milyon isang buwan. You all said yes, tama? Yes. Pero hindi ko nung kadali yun. Kung kayo distributor ngayon, at hirap na kayo, how much more pagka silver executive na kayo? How much more pagka gold executive ka na? Di hamak na mas marami ang responsibilities ng GE kaysa distributor. Eh how much more pagka global ambassador ka? Ang global ambassador, ilang tao na yung nasa ilalim mo. And you all want to earn 1 million pesos every month, tama? Yes. Can you imagine, pag ikaw kumita ng 1 milyon isang buwan, you will have thousands of distributors under your organization. Kung alam nyo lang is mag-recruit at magbenta ng produkto, paano mo mamamanage yun? Nag-guess ibig sabihin? Yes. Tandaan nyo, thousands of distributors para kumita ka ng milyon. With thousands, with different kinds of attitudes, characters, and souls. Kung hindi ka na-build as a leader, how will you be able to handle all of them? Magkakaroon ka ng downline na madrama. Paano mo i-handle yun kung hindi ka leader? Magkakaroon ka ng downline na tigas ng ulo. Na kasi na umatan ng training, mas pinili na manood ng Queen of Tears. Imbis na umatan ng anniversary, pinili pumunta na Araneta Coliseum para manood kay Kim Soo-hyun. Mga kababae, o diba? Alam mo, diba? Magkakaroon ka ng mga distributors na matanda na. Tapos ikaw bata, paano makikinig sa iyo kung hindi ka leader? Merong matigas ang ulo. Merong mga distributors downline sa pagkakinausap mo, mahilig makipag-argue. Eh, paano kung takot ka sa argument? Paano mo ma-handle yun? Eh, leader yun. Magkakaroon ka ng distributors, may mga lalaki, na pag nasa hub, wala ka lang gawin kundi ligawan yung mga magagandang babae doon. Ayan na. Ayan na. Nagkabukuan na. Nagkabukuan na. O, diba? Pero seriously speaking, kung hindi ka leader, paano mo ma-handle yun? O, ito, worst case scenario. Marami akong kilalang ganito. Hindi ko na nababanggitin kung sino. May mga uplines. Hindi na nga yung mga downlines, uplines. Pag nakakita ng magagandang downlines, binubuntis. May tulala ako ganun.
Pero hindi ko babanggitin kung sino. Dati kumikita ng malaki, ngayon nag-i-struggle dahil sa ugali niya. Tama. Kailangan ng mindset nyo is to become a good leader. The best leader para sa grupo mo. Tandaan niyo, merong reason kung bakit tawag sa iyo upline. There's a reason kung bakit tawag sa iyo upline. The reason is because meron kang mga downlines. Yung downlines na yun, especially mga bago, magre-rely sa iyo yun, magdidepende sa iyo yun. Kung wala kang kwentang leader, tinaya niya ang buhay niya, nag-resign, umalis ng bahay dahil umaasa sa iyo. At kung mali ang mindset mo, di sayang lang yung opportunity na yun. Nasayang lang, tandaan yung mga kaibigan. Hindi lang kung pera pinag-uusapan dito. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Kapag naging upline kayo at you're expecting nakikita kayo ng 1 million, 2 million pesos every month, don't expect na magiging ano yun. It will be as easy as 1, 2, 3. Hindi. Napakahirap. Yung obligasyon ng upline na yun, obligation ng mga ganung klaseng tao na kumikita ng perang ganun. Grabe ang mga responsibilities nun. Like you said, gusto yung kumita, tama? Yes! Ang God natin is a fair God. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Ibibigay niya sa inyo kung ano yung sa tingin yung deserve niyo. Ibig sabihin, kung gusto yung kumita ng ganung kalaki, magkakaroon kayo ng libo-libong taon na sa ilalim niyo, at wala pa kayo nun, ibig sabihin, hindi pa kayo capable at hindi niyo pa deserve. So anong ibig sabihin? Dapat as early as now, ipakita niyo sa kanya na deserve niyo na. Kasi pagka deserve niyo na, ibibigay at ibibigay niya sa inyo. Again, it will not happen kung ang mindset mo mali pa rin. Lahat nag-i-start sa mindset. Yung pag-isip pa lang, ayoko muna, natamad ako. Diba? Mindset yun. Pero kung umpisa pa lang naka-mindset ka na naman pupuyat ka, hindi ka mapapagod. Kasi nasa isip mo na eh. Kung nasa isip mo na marireject ka ng ilang beses, pag ikaw na-reject, okay lang. Bakit? Nasa isip mo na eh. Tignan mo yung mga nagbebenta ng balot, pag lumabas yan sa gabi, hindi naman lahat bibili, tama? Pag may dinayaanan yan, balot! Hindi naman lahat bibili. Pero pag may hindi bumili, nagagalit ba siya? Hindi. Alam mo kung bakit? Bago pa lang siya lumabas, naka-mindset na siya na hindi naman lahat bibili. Kaya hindi sumasama ang loob niya. Bakit karamihan sa inyo sumasama ang loob? Pagka nare-reject. Simple lang. Ang mindset nyo kasi, 1-8, 1-8, 1-8. Kaya pag hindi kayo nakakuha ng 1-8, sayang na mo, wala na akong pera. Pero enjoy nyo lang itong ginagawa nyo. Enjoy nyo lang yung mindset nyo. Darating nyo ng tamang tao para sa akin. Basta kailangan ko lang gawin ang parte ko. Darating at darating ang tao para sa akin. Mindset ba? Mindset. Next! Success is about personal growth. Sabihin nyo nga po, personal growth. Personal growth. Sa tingin nyo po ba, kayang-kaya nyo nang mag-handle ng libo-libong downlines ngayon? Ready na kayo? Ready na? Hindi pa? Hindi pa. Pero gusto nyo kumita ng 1 million isang buwan? Kailangan nyo mag-grow personally. Kasi lahat ng mga yumaman dito, nagsimula lang din naman ng wala rin alam sa network marketing. But then yung mindset nila, kailangan kong matuto as soon as possible. Kailangan kong matutunan lahat ng sistema. Dapat hindi lang yung puros, yes, upline, copy, upline. Sa umpisa, okay yan. Oo ka ng oo. Pero eventually, pagka nagsimula ka na nagkaroon ng grupo, you will build a name for yourself. Ikaw na yung magiging kilala ng tao. Nagsimula yan kay Maylin Nagdane, siya ang 001 natin. Pero ba't nagkaroon ng Project High? Bakit nagkaroon ng, ano ba may mga downline? Ano, di ba? Kay Maylin, oh. Anong name ng grupo niyo, bro? Zicom din. Yung kay Zaro Community. Kay Zaro. Oh, yun. Meron pang CMB. Di ba? Meron pang Royals. Sila yung mga tipong tao nag-step up. Kasi gusto nila mag-grow. Dapat ganun din tayo. Hindi pwede na puros kung ano lang yung tinuro sa system, yun na lang gagawin yung araw-araw. Hindi pwede yun.
Kasi napakadali naman, napaka-unfair naman sa mga kumikita ng milyon ngayon kung gagawin nyo na yung sistema na ginagawa nyo araw-araw. Dapat, ang pag-aaral, ang pag-grow personally, continuous po everyday. Kilala niyo po ba si Henry C? Yes! Si Henry C, the late Henry C, was once asked, sabi, "Sir, what made you so successful?" Kahit sa edad nyo ngayon, up to now, you're very, very successful. The richest man in the Philippines. What is your secret? What is your secret to success? Alam mo, sagot niya, "I never stop learning. Because the moment I stop learning, that will be the beginning of my downfall." So, ano ibig sabihin nun? Hanggang sa namatay si Henry C., hanggang kaya pa ng utak niya, hindi siya humihinto na mag-grow personally. Our world, our environment, is a very fast-changing environment. Kung ano yung nag-a-apply 2 years ago, may not be applied today. Noong nagsisimula ako 17 years old, definitely, ngayon, hindi na nag-a-apply ngayon. Kung ano yung marketing plan 18 years ago, may not apply today. Kaya nga nagbabago ang marketing plan natin. At kung hindi nag-grow yung utak ng mga may-ari natin, hindi nila alam kung paano i-improve ang mga marketing plan natin. Nag-gets niyo ibig ko sabihin? Dapat kayo ganun din mag-isip. Hindi pwede na, kung ano yung alam nyo ngayon, after 5 years, yun pa rin ang alam nyo. Kasi hindi, baka extinct na po yun pagdating ng 5 years. Hindi po rin kumikita ka ng malaki ngayon, ibig sabihin, kikita ka ng malaki pa rin after 5 or 10 years. Depende po yan kung kayo nag-grow. Naku, ano ibig sabihin? Kasi ang dami kong kakilala, kumita 5 years ago, wala nang kinikita ngayon. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Pinilit niya na kung ano yung na-apply niya 5 years ago, yun pa rin ang na-apply niya dapat ngayon. Which is hindi na dapat. Dapat marunong po kayong mag-adapt. Sabihin niyo nga po, adapt. Sa mga changes. Alam niyo na po ba istorya ng Nokia? Yes? O lahat kayo, alam niyo na? O hindi pa. O sige, yung mga iba. Nung bata kami, yung hindi pa kayo pinapanganak, usong-uso po ang Nokia. 3210, 5110, 6150, 8250, 7210, 8150, 9210. Naabutan niyo pa yun? Yes! Nag-change yung mga backlight pa. Diba? Dati po, yun ang pinakasikat na mobile phone sa buong mundo. Pero bakit wala na ngayon? Because hindi po sila nag-adapt. Hindi nila binago yung sistema. Never nilang in-adapt yung sistema. Ang Google, Yahoo, hindi po in-accept yung offer ng Google. Sino na ngayon si Google? Ang Kodak. Alam niyo po ba yung Kodak? Yes! May Kodak pa naman ngayon, ano? Pero hindi po nila in-accept yung offer. Hindi nila in-accept yung in-entertain yung thought na magkaroon ng digital camera. Kaya muntik na pong bumagsak. Ang point ko dito, kung mabilis po ang pag-change ng environment natin, ng market natin, dapat ang utak natin, ganun din po kabilis magbago. Ganun din kabilis mag-aral. So huwag po kayong mahiya, huwag niyo isipin na waste of time na nag-aaral kayo araw-araw. Ano ba naman yung 1 hour a day bago matulog? Makinig sa podcast, manood sa YouTube, magbasa ng libro, may tablet kayo, may e-books na nga. Lahat po yun, mag-grow kayo personally. At hindi yung mamamalayan, nagiging magaling na leader na rin po kayo pagdating na araw. Success is about giving back. Sabihin niyo nga po, giving back. Giving back. Ang tunay na meaning ng success, hindi lang po basta-basta kikita ka ng pera. Kaya tayo naging successful for 18 years is because ng sistema natin. Hindi ka kikita hanggat hindi ka tumutulong sa kapwa mo. Hindi pwedeng ako lang. Hindi ka yayaman dito kung iniisip mo ikaw lang. Hindi ka yayaman dito kung, ay hindi ako lang yayaman, ayoko yumaman yung mga downlines ko. Hindi pwede yun. Gusto mo kumita ng pera dito, tulungan mo muna sila na magbago ang buhay para magbago rin ang buhay. About giving back, hindi na pwede puros pera. Mahirap kasi yun. Dapat marunong tayong tumulong. Gusto yung makakita ng tao makasarili?
Kasi alam niyo po ba yung itsura ng isang tao makasarili? Gusto niyo malaman? Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan yung katabi niyo. Mukhang makasarili po ba yan? Yeah, yan yung mukha ng isang taong mahilig tumulong sa tao. May nakita ako isa. Sabi niya, yan ang, sabi ko, di ba, yan ang itsura ng isang tao gusto tumulong sa kapwa. Yes! Baliktad yun, yes! Parang ayaw makakali. Hindi ko na masyado i-expound to kasi self-explanatory po to. Sa negosyo natin, kung mahilig kang tumulong, ito ang tamang negosyo para sa iyo. Kung nagsimula ka dito na sarili lang iniisip mo, gusto mo magbagong buhay, kailangan mo baguhin ang mindset mo. Kung hindi ka mahilig tumulong dati, it's about time na baguhin mo yung mindset mo, tumulong ka sa kapwa mo. Maliwanag? Alright, next. Success is about, may last 2 slides. Marami po ba natutunan? Yes! Last 2 slides ko na to. Success is about living a legacy. Sabihin niyo nga po, legacy. Legacy! Ano yung ibig sabihin ng legacy? Ba't yung kailangan mag-live ng legacy? Yung pinag-uusapan dito, kumita ka lang ng pera. Ba't kailangan na ng legacy ngayon? Pag sinabing legacy, pag sinabi po kasi success, hindi enough yung kikita ka ng 50,000 isang buwan. Hindi po success ang tawag doon. Hindi po success ang kikita ng 100,000 piso isang buwan. Hindi po success yun. Ang tunay na success is when the money starts working for you. Kung meron ka ng passive income, kung may mga investments ka na, may nabibili ka na ng mga real estate, nagne-network ka, kahit na magbakasyon ka for 5 months, kumikita ka pa rin ng pera. Yun na po yung yung sinasabi natin na financial freedom. So, huwag niyo sasabihin na may financial freedom kayo porque kumikita ka ng 50,000 isang buwan. Hindi po yun. Ang financial freedom is when the money starts working for you. I have a very good friend in Nigeria na nasa Atlanta, Georgia na ngayon. He's been living there for 5 years. Di pa bumabalik na ang Nigeria, then nag-enjoy po siya sa Amerika. Ang pangalan po niya is Nnamdi Anwachukwu. Napakalapit po nun. For 5 years, nasa Amerika siya. For 5 years, wala siyang grupo sa Amerika. And yet, for 5 years, na nasa Amerika siya, kumikita siya at least 500,000 pesos isang buwan. For 5 years. Buong grupo niya, nasa Nigeria, nasa East Africa, nasa Rwanda, ang laki ng buong grupo niya, ginagawa niya lang, nagzo-zoom meeting with them at least 3 times a week. Tapos ganoon na po kinikita niya every month, at least 500,000 pesos. Ano yung ibig sabihin? Nakapag-live na po kasi siya ng legacy. Unang-una sa lahat, siya ang pinakaunang Hall of Famer sa Africa. Ang laki ng grupo niya. Kilala rin po ang pangalan ng grupo niya. Ang pinaka-importante sa lahat, nung nagsisimula pa lang siya, ang mindset niya, I will make sure that when I do this business, people will know me. Makikilala ako ng mga tao, ng mga networkers. Kaya sa buong Africa, kilala po siya. I'm sorry, buong Nigeria, kilala po siya sa mundo ng network marketing. Bakit? Kasi kung gusto mo maging successful sa buhay, make sure na mag-live ka ng legacy. Hindi yung pwede ang kilala lang si upline mo. Naku, may ibig sabihin? Yes! Malamang ngayon, ang kilala niyo si upline. Malamang ang kilala ng management si upline. Pero kung gusto maging successful one day, dapat, after a few years, ikaw rin ang makikilala as yung na mayroon ka sariling grupo. Na makikilala yung sarili mong pangalan ng grupo. Pag yun nangyari, yung mga uplines mo, hindi may inis sa'yo yan. Magiging super proud pa sa'yo yan. Naniniwala kayo doon? Kasi yung mga uplines, yung mga tunay na uplines, ang gusto nila umangat din naman yung mga downlines. Yes! Ang gusto nila, yung iba nga, mas gusto pa na mas kumita sila na mas malaki. Bakit? Trophy nila yun. Kung bakit siya yumaman, ba't siya nagbagong buhay, ba't mas malaki kinikita niya, natuto siya sa akin. Tama mali? Tama! Kaya kung meron kayong mga downlines, darating ang time, ito ngayon pa lang, i-prepare nyo na yung minds nyo.
Darating ang time, magkakagrupo kayo, makikilala kayo. Basta gawin niyo na tama to ha. Makikilala kayo ng buong management ng Global. Makikilala kayo sa buong industriya ng multi-level marketing dito sa Pilipinas. Makikilala kayo. Eto ngayon, anong gagawin nyo kung meron kayong mga downlines na rising star, na gusto na rin kumita, na gustong umiwalay at mag-create ng sariling pangalan? Huwag kayong maiinis. Huwag niyong personalin. Bakit? Leader din siya eh. Gusto niya rin mag-live ng legacy. Alam niyo po may spotlight? Ikaw yung kilala, ikaw yung may nag-live ng legacy, ikaw yung kilala ng sa industriya, masyadong malaki ang spotlight mo. At kung siya, nag-live pa rin dun sa shadow mo, kahit na maliit na spotlight pa lang yun, hindi mapapansin po yun. Kung gusto niya mapansin, ang the best way na gagawin niya, pumunta siya sa malayo para makilala din siya at mapansin yung spotlight. And eventually, magiging malaking spotlight din yun. Okay? So as uplines, dapat, sabi nga, it's all about giving back. As uplines, dapat maging goal natin yun. Dapat na ikaw, ubangan, dapat ang goal nyo, lahat na nasa ilalim mo, aangat din. Kasi, dapat lahat sila mag-lead ng legacy. Dapat yan may sariling pangalan. Dapat yan pag sinabing, anong name mo man? Pag sinabing Margie. Pag sinabing Margie Bordeas, si Margie Bordeas, taga Santa Rosa? Yung mga ganon. Dapat ganon. Nag-live kayo ng legacy. Hindi yung ang kilala lang, si upline. Tama? Yes! Kaya niyo po bang gawin yun? Yes! Kasi yun ang kailangan niyo gawin para kumita na 1 milyon isang buwan. Wala akong nakita kumita na 1 milyon isang buwan na nag-live sa shadow ng upline. Tandaan niyo yan. Lahat ng kumikita ng 7 figures a month, may sariling pangalan at may sariling grupo po. If you want to earn like them, live a legacy. Sabi mo sa katabi mo, live a legacy. And for my last slide, I hope marami kayo natutunan ngayon. For my last slide, sabi nga dito, success is possible for everyone. So kung meron kayong nire-recruit, huwag kayong mamili. Ang isang Leo Kaduyak na grade 2 lang ang tinapos sa Bohol na hindi marunong magbasa at magsulat. Kung yung upline niya ay namimili, hindi sana siya kumikita ng kalahating milyong piso buwan-buwan niya. Na may 2 kotse, na may bahay at lupa. Yun ang isang Leo Kaduyak na hindi dati hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Grade 2 lang ang natapos. Pero ngayon, ang laki ng hininita. Sino pa ba? Sino pa ba? Si Rodel. Diba? Si Rodel kahagnaan. Ang tindi nun. May mga gusto kong i-share, kaya lang di ko alam kung dapat i-share. Pero nung kinuwento niya sa amin yung talagang halos umiyak ako sa, grabe, no, yan pala pinagdaanan mo dati. Ganyan ka pala dati. Only to find out na dahil may naniwala sa kanya, ibang buhay ngayon ng isang Rodel kahagnaan. Lahat kayo mga kaibigan, huwag niyo isipin na baka hindi kayo mag-succeed. Kasi tandaan niyo, possible naman po sa lahat yan. Ibig sabihin, lahat kayo, basta gawin niyo lang ng tama yung sistema, lahat kayo pwedeng yumaman sa negosyo niyo. Yes! Depende nga lang po yan sa mindset. Depende yan sa attitude. Depende po yan sa skills. Napaka-importante yung skills dito. Sabihin niyo nga po, skills. Yes! Parang ganito. Paano ko sabihin? How important yung skills? Simple lang. May isang bilyonaryo. Nakukuha lahat ng gusto niya sa buhay, nagsawa. Naging boring ang buhay. Dahil lahat ng gusto niya na makuha. Dahil nakukuha niya na. Anong ginawa? Nagsugal, nagkasino, inubos at ng pera, na bankrupt. Huwag kayo magtataka, a few years later, mayaman ulit yan. Kasi ang gagawin niya lang naman, hihiram lang siya ng pera sa mga kaibigan niya. Magtatayo ng panibagong negosyo at yayaman ulit.
Mga kaibigan, ang pagyaman ng taong yun, bilyonaryong yun, hindi naman nangyari by accident. Alam niya kung paano yumaman. Kaya huwag kayo magtataka, a few years later, mayaman ulit yan. Bakit? Skills. Alam niya eh. Hindi naman nawala. Ang nawala ng pera, pero sa utak niya, nandun pa rin yung skills. Alam niya kung paano magpayaman. Yes! Huwag kayo magtataka mga kaibigan. Nakakita kayo ng isang napakahirap na tao. Tumaya ng loto, nanalo ng 100 million pesos. Huwag kayo magtataka, a few years later, mahirap ulit yan. Kasi una sa lahat, wala naman siyang skills kung paano i-manage yung pera. Malamang ipag-ibigay niya sa mga kapitbahay, mga kamag-anak, hanggang maubos yung pera niya, na bankrupt, nagtayo ng negosyo na hindi niya alam, naubos ang pera. Eventually, maghihirap din po yan. That's how important skills are sa negosyong ito. Meron dito, networker, nakakuha, magaling, sobrang galing, lumaki ang grupo. Naging gold executive, naging global ambassador pa, pero walang skills yung offline. Hindi alam paano i-manage yun. Huwag kayo magtataka, a few months, a few years later, ubos yung lakas yung grupo nun. Huwag din kayo magtataka. May isang napakagaling, nagkagrupo, nagkaroon ng issue, nawala. Huwag kayo magtataka, a few years later, malaki ulit ang grupo nun. Kasi ang kailangan niya lang naman tao sa ilalim niya. Pag may meron ng tao sa ilalim niya, alam niya naman kung paano i-duplicate yun eh. Alam niya na kung paano i-multiply yun. Bakit? Sa skills. Ganun ka-importante ang skills. You may have the skills, yung skills sa technical skills, pero ang nakikita kong kailangan niya talagang i-mold is yung tinatawag na leadership skills. Kasi yun po ang magpapayaman sa inyo. Yung skills na malaman yung mga karamihan na alam natin, yung mga technical skills, copy-paste, scripts, Facebook, lahat kayang i-apply yun eh. Pero hindi lahat kaya maging isang leader. Maging isang tunay na leader. So yun po ang sa tingin ko na kailangan yung pag-aralan, kailangan yung seryosohin mabuti. Kasi darating ang time, pag nagkaroon kayo ng grupo, at lumaki ang grupo, na dapat yung minds ninyo prepared na. Kasi otherwise, pag dumating ang time na lumaki ang grupo mo, hindi mo alam paano i-handle yun, mawawala lang din po yun sa inyong opportunity. So as early as now, sana bago pa man dumating at lumaki yung grupo ninyo, yung mind ninyo, meron na pong mind ng isang tunay na leader. Para pag dumating yun, madaling-madali na lang po i-handle yun at palakihin. Alright? Before I leave, let me end again with the most important one, ang tinatawag na why. Sabi niyo nga po, why? Why? Dapat alam niyo talaga yung why. Dapat alam niyo talaga yung purpose niyo pag gagawin ito negosyo to. Kasi otherwise, kahit na sobrang galing ninyo, kahit napakagaling ninyo, without knowing the why, I can guarantee you 100% na hindi kayo magiging successful sa negosyo. Bigyan ko kayo ng example. Sabihin natin lahat kayo, downlines ko. And you've been here for 1 year. 1 year na, pero distributor pa rin kayo. Ang sinasabi niyo sa akin, Apps, ang hirap nito negosyong to. 1 year na kami, araw-araw, nagre-recruit, nagbebenta, nag-aaral. Pero feeling ko, hindi para sa amin to negosyong to. Hindi na namin gagawin to kasi ginawa na namin ang parte namin, napakahirap, hindi para sa amin ang negosyong ito. Lahat kayo ganun, na reklamo. Isa lang kaya ko sagot dun. Alam niyo kung bakit kayo nahihirapan? Tanong niyo kung bakit. Bakit? Kasi hindi niyo alam yung pinaka-why ninyo. Yun lang po pinaka-simpleng sagot po din. Hindi niyo alam ang why ninyo. Ginagawa niyo lang to without even knowing yung pinaka-totoong why ninyo. Baka iba sasabihin niyo, di rin. O, bigyan ko kayo another example. Lahat kayo, 1 year, walang nangyayari, downline ko kayo lahat, gusto na mag-quit kasi para feeling niyo, hindi para sa inyo to. Bigyan ko kayo scenario. Again, sample lang to ha. Kunwari lang. What if lahat kayo? Kidnapin ko lahat ng pamilya ninyo. Lahat ng mga mahal niyo sa buhay, kidnapin ko lahat. At hindi niyo na makikita habang buhay. Imagine niyo ngayon. Mga mahal niyo sa buhay, hindi niyo na makakasama. Dahil kinidnap ko. O, itong tanong ko sa inyo. May kondisyon. Pwede niyo ulit sila makasama. Makapiling yung mga mahal niyo sa buhay. Provided, in 3 months time, maging global ambassador kayo lahat.
1 year ha, walang nangyayari sa inyo. Hindi para sa inyo ito, sabi niyo, walang nangyayari. Mag-quit na kayo. Kikidnapin ko ngayon yung pamilya niyo, mga mahal niyo sa buhay. Kung gusto niyo makasama ulit sila, bibigyan ko ng 3 buwan. Maging global ambassador. Pagka naging global ambassador kayo 3 months, makakasama niyo na yung mga mahal niyo sa buhay. Otherwise, kung hindi kayo maging global ambassador, hindi niyo na sila makakasama. Ito tanong ko, in 3 months time, sigurado pa kayo 100% na kayong maging global ambassador? Yes! Kayang-kaya niyo ba in 3 months? Yes! Pero 1 year na, sabi niyo, hindi para sa inyo to. Walang nangyayari. Ginawa niyo na lahat, sabi niyo. 1 year. Pero 3 months, sigurado kayo magiging GA kayo? Yes! Nakakatawa doon. Hindi niyo alam kung paano eh. Tama? Yes. Hindi niyo alam paano, pero sigurado kayo, in 3 months time, global ambassador kayo. Tama po ba? Yes! Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Kasi finally, alam niyo na kung ano yung real why ninyo. Yun ang pinaka-reason. Kahit hindi niyo alam, sigurado kayo, magsasucceed kayo. Even if you don't even know the how, sigurado kayo. Kasi ganun ka-importante at kabigat ang purpose. Sabi niyo nga po, purpose. Purpose! Ganun ka-importante ang why. Kaya kayo hirap na yun. Simple lang, akala niyo lang alam niyo yung why niyo, pero totoo nun, hindi niyo talaga alam. So, ang payo ko sa inyo, if you really want to succeed here, hanapin niyo muna yung deepest why niyo. Ano ba talagang reason niyo ba't niyo ginagawa ito negosyo? And then if you realize na ganun pala kababaw yun, hanapin mo yung deeper why. Yung deepest why. Kasi yun ang magpapayaman sa iyo. Kung hanggang ngayon hindi mo na-identify ano ba talaga yung why mo. Sabi ni Upline kasi ganito maging why ko, kaya ganito na rin ang why ko. Hindi pwede ganun. Dapat coming from the heart. Alamin mo talaga kung ano yung why mo. And eventually, I can guarantee you, ikaw na ang susunod na magiging millionaire. So with that, I hope marami kayo natutunan sa aking presentation today. Sana, again, I will be requesting Sir Arnel na promise to I've been here siguro 4 or 5 times. Every time na nandito ako, ibang-iba po talaga energy. Promise to. Walang halong bola. Ang dami na po namin napuntahan. Almost all places sa buong Pilipinas, napuntahan na po namin mga training team. Pero pag nasa Santa Rosa kami, ibang-iba talaga ang energy. Kaya pag mga training team, pagka nakita namin ang schedule namin sa Santa Rosa, talagang pinaghahandaan po namin. Alright, so again, thank you so much. Ngayon lang, pwede ba mag-self? Grooving muna tayo. Grooving. Grooving muna tayo. Okay lang, tayo po tayo lahat. Tayo tayo lahat. Kita ba? Kita? Okay, kita lahat.